Mga bawal gawin pagkatapos Oh, pag ganito yung topic, ang bilis mo pumindot, ang bilis mo mag-share. Gumawa ako ng topic tungkol sa CKD tsaka high blood. Walang nanonood. First, sa mga babae, wag po huhugasan yung loob ng butas. Okay lang po nahugasan yung labas na parte, pero wag nyo pong gagalawin yung loob. Yung iba po kasi may paniniwala na mas nagiging malinis daw, o kaya nape-prevent yung unwanted pregnancy kapag hinuhugasan yung loob. Yung iba talagang tinututukan pa ng bidet yan, gano'n, no? Mali po yun, wag nyo pong gagawin yun. Pwede po kasi mabago yung pH at normal flora doon na pwede maging cause ng infection at irritation. Pwede po yun sumakit at magkaroon ng pangangate. Next, para kay Mr. at kay Mrs. Wag na wag magpipigil ng ihi. Yung iba po kasi sa gustong-gusto agad mag-round 2. Nagigil sa pagsasama. Pinigilan ngayon yung ihi. O kaya napasarap yung pagsasama. Na-late ngayon sa trabaho. Nagmamadaling umalis. Hindi umihi. Ang mangyayari niyan, prone po kayong magkaroon ng infection. During pakpakpak po kasi, na-expose yung daanan ng ihi sa iba't ibang bakterya. Pwedeng galing sa partner, pwedeng galing do sa kama. Ngayon, kapag nagpigil po tayo ng ihi, pwede po magstay yung bakterya doon sa daanan ng ihi nyo, tapos papunta sa pantog, and magkaroon po kayo ng urinary tract infection or UTI. Next, huwag kakalimutang maghugas. Minsan kasi kapag napapasarap yung napapagod na. Gusto na agad matulog. Ayaw na maghugas. Mali po yun dahil, again, na-expose po sa iba't ibang bakterya, sa iba't ibang dumi. So, kung matutulog po kayo na hindi nahugasan, pwede po magkaroon ng irritation at infection. Bago gamitin, hugasan. Pagkatapos gamitin, hugasan. Okay? Next, huwag magsuot ng masisikip na damit. For sure, after ng bakbakan at digmaan, pinagpawisan kayo ni Mister at nanunot yan sa mga singit-singit nyo. Ngayon, kapag nagsuot kayo ng masikip, pwede yun pamugaran ng mga bakterya. Mas maganda po kung magsusuot ng medyo komportable at maluwag na damit na papasukan ng hangin para mas nakakahinga po yung katawan natin at hindi tayo papawisan. Next, huwag nyo pong basta-basta iiwan yung partner nyo. Yung iba po kasi, kapag katapos sumabog, naabot na yung tagumpay, bigla umaalis. Hindi mo na mahanap kung nasan. May iba po kasi nakakaramdam ng tinatawag na post-coital dysphoria. Pag yung partner nyo ay may ganto, o kaya kayo may ganto, after pak, ang nararamdaman nyo ay bigla kayo nalulungkot, bigla kayo nagkakaroon ng anxiety, bigla kayo nade-depress. During contact po kasi, sobrang taas ng happy hormones natin. So, nasa tuktok tayo, di ba? Doon, pinakadulo. Ngayon, pag natapos na, biglang bagsak yung happy hormones. Ngayon, yung iba, nakakaramdam ng lungkot. Yung ibang pasyente naman, pwede rin merong history ng trauma or abuse nung bata sila, or pwede rin namang dahil sa stress. Ang maganda po gawin kung merong ganito yung partner nyo, kausapin nyo lang po. Pakinggan nyo kung ano yung gusto sabihin at kamustahin nyo. Wag na wag nyo pong iiwan unless sila po yung mag-request na gusto nyo ng space. Next, very important, kung di ka sigurado sa partner mo at hindi protektado yung ginawa nyong huwag kakalimutan magpa-test. Tandaan na marami tayong sakit na pwedeng maiwasan at yung mga komplikasyon ng mga sakit na yon, pwede ring maiwasan kung alam natin yung status natin. Kung meron kayo tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.